Hi everyone! Welcome back to our channel. So for today, magluluto ako ng isa sa paborito naming pagkain ng aking hubby Ron. So usually, ang niluluto namin palagi or ginagawa ko, prepare ko parati ay yung shrimp in salted egg or yung buttered shrimp lang, which is very normal yun, di ba? Ordinary lang siyang ginagawa kahit sino. Yun lagi ang ginagawa para madaling kainin. Sa madaling salita. So for tonight, last year or 2 years ago, nagluto ako ng crab, ginataang crabs. So, yun. So ngayon, gagawin ko, dahil wala kaming crabs, pero meron kaming shrimp. So, magluluto ako tonight for our dinner ng ginataang shrimp. So, eto yung mga ingredients na gagamitin ko. Guys, disclaimer lang hindi ako chef, okay? Gusto ko lang matuto magluto or nakasanayan ko lang magluto during my spare time. So, this is my own version of ginataang shrimp. Disclaimer lang para walang mag-bash. So anyway, ito lang yung prepare ko na ingredients niya. So I have, ano ba tawag dito? Onion, okay. Sibuyas, bawang. Nakalimutan ko yung English ng bawang, no? Garlic, then onion, and then ito yung parang buyon or na pang-mix sa kanya, and then I have ginger or luya para lang mawala yung langsa ng shrimp, and then syempre sinamahan ko na ng sitaw and ang aking favorite na squash, ayan, kalabasa, ayan, syempre di mawala yung sinigang, ginisa mix, and then syempre ang ating main ingredient ay ang shrimp. So ano lang to, 1/4 lang. Dalawa lang naman kami kakain. So, kaya 1/4 lang siya. And then, syempre, dahil ginataang shrimp siya, syempre meron siyang fresh gata. So, ito siya. 1 cup lang ng gata. Okay? So, let's start cooking. So, una natin gagawin ay, syempre, gigisa natin yung bawang at yung sibuyas. So, by the way guys, ang ginamit ko ay olive oil. Dahil supposedly butter ang gagamitin, kaya lang dahil hindi ako nakabili ng butter, walang time lumabas kanina. So, dahil natulog ako, kaya olive oil para healthy pa rin. Yan. Okay, iba-brown lang natin siya with the sibuyas. Yan. Okay. Yan. Ngayon ako ginagawa ko, sinasama ko na yung bawang sa pagsute. Yung ginger. Bawang ako ng bawang. Ginger, luya. Para mabango siya. Yan. Yan na lang natin siya na mag-brown ng konti. Ayan, medyo brown na siya at naamoy ko na yung luya. Mabango siya. So, dahil matagal palambutin or maluto ang kalabasa, so, kalabasa ang isusunod ko muna na ilagay. Yan. Ating kalabasa. Favorite ko to kasi nung maliit ako, sabi ng nanay ko, pampalinaw daw siya ng mata. Kaya mula noon, ay kumakain ako ng kalabasa. Unfortunately, malabo na mata ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Parang wala yatang effect ang kalabasa na to sa mata ko. Imagine niyo, from 200 ang grado ko naging 300 palalo this year. Well, maybe because ang trabaho ko ay sa IT, so alam niyo na pag IT, maghapon nasa harap ng laptop, ng monitor. Ayan, so medyo nasutay na yung kalabasa, and dahil malabo mata ko, naisama na rin pala yung shrimp na buyon. So walang tamago na isama na, hindi ko napansin. Ang labo kasi ng mata ko. So, ini-next ko na sa kanya na isama ay ang sitaw. Yon. Diba? Sitaw. Okay. Kaya natin ano ng sitaw. Diba? Okay. So, ano lang siya. Sasutay ko lang din muna. Mabuti. Yan. Yan. So, ano na siya guys. Sasutay na. Ang gagawin kong next is para lumambot yung kalabasa sa kasitaw, lalagyan ko siya ng
1 cup of water. Okay, para lang palambutin ko lang muna yung kalabasan and sitaw. Pero hindi naman yung sobrang lambot, guys. Ako kasi mahilig ako sa half cook. So, yung gusto ko pag kinain siya medyo crispy pa rin, yung malutong. So, yung hindi yung lapsak or masyadong overcooked. So, ayan. Lagyan ko lang siya ng 1 cup of water. Ayan. And then, gagawin ko lang, tatakpan natin siya and papakulan natin ng around 3 to 5 minutes sa mababang heat. Siya warm ko lang siya nilagay. I'm using induction. So warm lang para hindi naman sobrang maluto, masunog or mag-overcook siya. So iwan ko lang siya ng 5 minutes and then mamaya balikan ko para naman sa next na ilalagay ng ingredients. Ayan. So after 5 minutes, kumukulo na po siya. Ayan na. So tamang-tama lang yung lambot ng kalabasa at saka ng sitaw. Hindi siya overcook. Kumbaga, hindi siya sobrang meron pa siyang crunchy pag kinain. No? So, ang next na gagawin naman natin ay ilalagay natin ang gata. Gata ang next natin na ilalagay. Okay? Huli kong nilalagay yung shrimp kasi guys, madaling maluto si shrimp. So, huli ko siyang lalagay. Yan. Pagkalagay ng gata, pakukuluan lang natin siya ulit for about 3 minutes. Okay. Ayan. So, after 5 minutes, guys, kumukulo na rin siya ulit. Ayan. So, haluin lang natin ng konti. And then, ang next natin na gagawin, syempre, titimplahan. Hindi ko pa ilalagay yung shrimp kasi, guys, yung shrimp ang huli ko ilalagay dahil, again, madali siyang maluto. So, titimplahan ko muna siya. So, depende kung paano ang panlasa nyo, no? Kasi like kami, mataas yung alat factor namin dalawa. So, before that, I'll put some ground pepper. Kasi mahilig din ang aking habiron sa spicy. Yung medyo may alat na medyo spicy is manghang. Okay, so I'll just use ground pepper lang. And then, I'll put the ginisa mix ng konting-konti para for seasoning. And then, Doran's patis. So, hindi naman ako nagpa-plug, no? Hindi ako nag-promote ng brand, pero ito yung ginagamit namin. So, konti lang, para lang, medyo, kami kasi, mahilig kami sa maalat, kaya minsan nakakatakot din. Sabi, huwag masyadong maalat. Pero of course, sinusunod pa rin namin yung at least 8 glasses of water a day. Diba? Pag gusto natin kumain ng masarap, dapat rin tayo sumunod sa payo ng doktor. Ayan. So, ayan siya. Okay. So, after that, saka kong ilalagay ang shrimp, ang kanyang major ingredient at primary ingredient. So, alay ko lang siya. Ayan. Sa ibabaw. So, huli ko siyang nilagay. Ulitin ko, guys. Huli ko nilalagay siya kasi madali siyang maluto. Ang shrimp ay madaling maluto. Mabilis lang ang preparation time niya, ang cooking time niya rather. Siguro mga 15 minutes maximum. Yung preparation time, depende kung gaano kadami ilalagay yung ingredients, no? Like, yung sitaw, kalabasa lang ako. So, mabilis lang yan. 5 minutes lang yan siguro ang preparation time niya. Ayan. So, titikman ko lang siya. Tatakpan ko ulit, tapakuluan. Pag kumulo na, titikman natin kung okay na siya. So guys, eto na ating finished product, ready to serve for dinner. So moment of truth na patikim natin kay Habiron kung matutuwa siya sa lasa. Let's see. Okay, so taste it to believe it. Moment of truth. Ayan. So meron tayong brown rice. And ako kasi favorite ko gulay, kaya may gulay agad ako sa lamesa. So, taste test. Gulay pa lang yung tinikman mo, ha? Wala pa yung shrimp. Yung totoo. Okay. Wow! Let's end the video and let's eat. Nagutom na. Okay. So guys, masarap daw. Nasarapan siya. Buti naman. Grabe ha. Ang laki ng pinagbago ng buhay ko. Buhay namin ng 2023. Kasi alam niyo na, iba na yung buhay na asawa. Kailangan nagluluto na talaga. Anyway,
we're going to have dinner na guys and hope you enjoy this video. So again, disclaimer, hindi po ako chef. I might be a chef in the making, pero hindi po ako chef. So see you again in our next vlog. Bye everyone!